So, nagbabalik tayo mga ka-defender. So, pag-usapan lang natin yung pagiging acting president ni Executive Secretary Ralph Recto. So, eto, panurin natin. Ipinatawag ng Malacanang sa magkahiwalay na pulong ang iba't ibang grupo ng mga negosyante at inalam ang sitwasyon ng supply at gasto sa langis ng bansa. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na base sa pakikipagpulong nila kasama ang Department of Energy at DepDev sa 22 mula sa siyam na business groups at 25 executives mula sa 14 na oil companies, nasa humigit kumulang 50 araw ang supply ng langis sa bansa. Kabilang nito ay ang business sector na ramdam ng epekto ng mahal na krudo, lalo na sa sektor ng transportasyon kung saan tinatayang 70% ng gastos ay mula sa diesel. Dahil dito, iginiit ng mga negosyante ang pangangailangang ayusin ang logistics bottlenecks, bawasan ang port congestion at pabilisin ang proseso sa kalakalan para hindi na madagdagan ang gastos na kadalasang ipinapasa sa mga consumers. Di ba? Unang-una, kung meron man dapat magiging acting president in case na may problema sa kalusugan yung ating presidente, walang iba kundi yung vice president yun. At yun ay nakasaad sa ating batas, nakasaad sa ating saligang batas, na if ever na magkaroon ng problema, anumang problema kinakaharap ng presidente natin, either sa pangkalusugan man yan o ano pa, vice president lang ang pwedeng maging acting president o posibleng humalili sa kanya pansamantala at hindi ang executive secretary. So itong ganitong klaseng nangyayari, pinapakita lang nito na talagang itong gobyernong to, talagang hindi marunong sumunod sa saligang batas. Kaya huwag na tayo magtaka kung bakit sila yung pinakamaraming kaso, no, na gobyerno sa Pilipinas sa Supreme Court. Kasi unang-una, hindi sila marunong sumunod sa saligang batas. Kung ano yung kagustuhan nila, yun yung nasusunod. Kung ano yung pabor sa kanila, yun yung nasusunod. Diba? Acting nga lang, ibig sabihin, hanggat hindi pa okay yung kalusugan ng presidente, ang hahalili sa kanya yung vice president. So, ibig sabihin, pansamantala lang yan. So, hindi naman ibig sabihin na umacting president si BP Sara, aagawin na niya yung trono bilang presidente. Di ba? Dahil hanggat buhay pa yung presidente at merong karamdaman, di ba? Mananatiling si BP Sara yung magiging acting president hanggat hindi siya nagiging okay. Di ba? At kung dumating sa point na magaling na siya, babalik uli sa dati yung pagiging BP ni Vice President Inday Sara. Pero hindi ibig sabihin na, di ba? Dahil hindi nyo kaalyado yung Vice President, ang magiging acting president yung executive secretary. Wala sa saligang batas yan. Maling-mali yan, ibig sabihin. No? Wala sa saligang batas yan. Ang pinag-uutos ng saligang batas na if ever na magkaroon ng kinakaharap na problema o anumang problema ang ating presidente, di ba, pangkalusugan man yan o ano, ang hahalili sa kanya bilang acting president ay yung part din ng executive na vice president, which is si BP Inday Sara yun. At ang executive secretary, walang pakialam doon sa pwesto ng pagiging acting president. So ito, pinapakita lang dito sa ganitong klaseng sitwasyon na itong gobyerno na to ni BBM na talagang hindi marunong sumunod sa saligang batas. Ganun lang kasimple. Pinapakita dito kung gaano sila kaganit sa power. Di ba? Talagang pinapamukha sa atin na itong gobyerno na to na talagang wala tayong mapapala pagdating sa mga batas. Kasi sila ang kauna-unahang bumabali sa kung anumang batas meron tayo, sa kung anumang saligang batas na meron tayo. Di ba? Walang kinalaman ang executive secretary sa kahit na ano pa mang pwedeng oposisyon na pwedeng humalili sa presidente, kundi ang vice president lang. Siya mananatiling executive secretary, ganun lang kasimple yun. Hindi pwedeng maging acting president ang executive secretary kasi nga wala yun sa saligang batas. So dito, sa ginagawa nila na to, pinapakita lang na talagang etong gobyerno na to, hindi talaga marunong sumunod sa saligang batas. Ganun lang kasimple yun. Wala silang pakialam sa basta gagawin nila kung gusto nila. Kaya huwag na tayo magtaka na sila yung pinakamaraming kaso ang kinakaharap sa Supreme Court ngayon. Kasi puro sila paglabag sa batas. Hindi sila marunong rumespeto. Kumbaga sinasalaula nila yung saligang batas. Yung ating konstitusyon, sinasalaula nila dahil lang sa kagustuhan nila. O baga, hindi lang sa kagustuhan nila, kundi para pumabor sa kanila yung sitwasyon. Ganun lang kasimple yun. So, yung ganitong mga politiko na talagang walang dignidad ng mga to, ang ano lang dito is manatili sila sa pwesto. So, sumakatwid, isang pagpapakita ng pagiging gahaman sa kapangyarihan. Ganun lang kasimple yun. Dahil sa sobrang gahaman nila, hindi na nila nire-respeto yung saligang batas. Hindi yan gawa-gawa lang. Nasa konstitusyon yan. Nasa konstitusyon yan na ang pwede lang humalili sa presidente in case na kung anumang problema ang kinakaharap niya ay ang vice president lang. Walang sinabi na pati yung executive secretary ay magiging part ng walang ganun. Ang batas, napaka-specific niyan. So, di ba? Dito mo makikita na talaga itong gobyerno na to, wala ka talagang mapapala dito. Talagang sila yung unang-unang
susuway sa saligang batas. Kaya huwag na tayo magtaka na talagang tantad sila ng kaso kasi hindi sila sanay sumunod sa batas lalo na kung hindi pabor sa kanila yung magiging sitwasyon. Ganoon lang kasimple yun.